Mga kapatid, nagkaroon po ng pahayag si Senator Amy Marcos at narinig daw po niya na meron daw pong budget na 1.3 trillion po ang gagawing pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. At ang sagot po ay kung kanino po manggagaling ang 1.3 trillion budget na ito. Ito daw po ay hindi pa po niya alam mga kapatid, pero ito daw po ang maugong daw po na 1.3 trillion ang babahang pera sa gagawing pagpapa-impeach po kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong, papayagan po ba ito ng maraming Pilipino na ganito po ang mangyayari kay Vice President Sara Duterte? Aabangan po natin yan mga kapatid, ano? At ang nang tanungin po siya kung siya po ba ay may gagawing paghahanda si Senator Amy Marcos, at ang sagot po niya ay wala po siyang paghahandaan dahil alam niya po kung ano ang kanyang gagawin. Simulat sa pool mga kapatid, nakakagulat ito, no? Talagang balak po talaga nilang patalsikin si Vice President Sara Duterte. At pakinggan po natin mga kapatid ang naging pahayag po ni Senator Amy Marcos. Ito po. You don't have to answer if you don't want to answer. I've been asked to ask you this question. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala Naku na akong po, may dadagdag. patay. Eh, mami, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para My sa 1 gosh. trillion impeachment. Eh, bigla akong kinabahan. 1.3, no? So, ha? Itong budget gagamitin for the impeachment? Eh, 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Laki, no? Grabe. Alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been marites. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, pero alam ko kung anong gagawin ko. Pero natausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya? Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero hindi ako Oo naman. Pero ma'am, ano Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono na lang kayo nag-usap, ma'am. Yung since, yung maalala, kung nakita ko siya, kaya ko siya nakita. Pero ma'am, since nung outburst niya, panay punta niya sa Davao, at ako naman, wala nang ginawa, kundi lumipad sa pasulok-sulukan ng daigdig. So, pero parang tigil naman ngayon, ma'am, may na-work out sa yung ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon ng Presidente at ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ano nakikita mong senaryo na aakit kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema, hindi ba dapat tutukan na lang yun? Pagdadagdagan pa natin? Tama. Ito yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas at iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang ingit na ingit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganoon din yung Thailand. Bakit tayo nawawali? Vietnam, parang ang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung, at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. Correct. So, yung dasal na lang ma'am gagawin ma'am. May himala. Wow. Okay, ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maayos? Same members lang naman. Ayun na nga mga kapatid, ano? Narinig po natin, ano? Ay, Diyos ko. Nakakagulat yun mga kapatid kung ganun po ang mangyayari, no? Sana, wag naman sana, no? Wag naman sanang matuloy yan at Diyos ko. Hindi po papayag ang maraming Pilipino at alam po natin na may iba't ibang mga tao at may mga iba-ibang organisasyon ng simbahan na naninindigan po na wag po ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. At titignan po natin mga kapatid kung magbabago po ang stand ng mga senador po dito, dahil nakikita po natin may bilang po at alam natin sa sarili natin
At alam din po ni Senator Amy Marcos na hindi po ito makakalusot dahil kahit papaano ay may nakikita pa rin pong papanig kay Vice President Sara Duterte at ito po ay hindi nila palulusutin dahil nga po sa naging pahayag din ni Pangulong Bongbong Marcos na ang impeachment po na gagawin ay isa pong storm in a cup kaya yung sinasabi niya hindi daw po ito makakatulong sa kada Pilipino mga kapatid. So tama naman 'yun ano mga kapatid. So alam natin na hindi po mananahimik lalo na po ang nagiging sigaw po ngayon ng Iglesia ni Cristo na sila po ay hindi titigil at nagpapatuloy pa po ang kanilang ginagawang paghahanda laban po dito sa gagawing pagpapatalsik po kay Vice President Sara Duterte at may mga ibang simbahan pa rin po at andyan pa rin po mga kapatid nating Muslim na naninindigan po kay Vice President Sara Duterte, no? Titignan po natin at bantayan po natin ang nagiging galaw po, no, ng mga politikong ito kung ano po ba talaga ang plano nila, no? Dahil Diyos ko, nakita po natin may una, may pangalawa at ngayon din pong araw nagkaroon po ng ikatlong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte at napapabalita po no ang sinabi po sa naging ulat po ng House of Representatives kanina nung tinanggap po ni Secretary Reginald Velasco ito daw po ay mga religious organization no at may mga attorney po at may mga abogado na sumama po sa pagsasampa ng reklamong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ito po ay narekomenda yung bordado po ang nagrekomenda no para matanggap po ni Secretary Reginald Velasco itong impeachment complaint po na inilalatag nila no. So sana Senator Amy sana kahit papaano ma-convince natin no ang ibang mga kasama nyo diyan sa Senado na alam naman namin at tiwala naman ang taong bayan na ito po ay hindi makakalusot pagdating po sa Senado. Pero sana wag pong mabayaran at wag pong malagyan ng lagay. Wag pong malagyan ng lagay ang mga mga senador kung sakali pong 1.3 trillion pesos po ang babahang pera dyan. Sana magkaroon po sila ng maayos sa pagpapasya dahil ito po ay ang gagawin po nilang pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte ay nararamdaman natin na hindi po papayagan ng maraming Pilipino na mga nagmamahal po sa mga Duterte at lalong-lalo na po ang mga uma-idol po at ang mga humahanga po kay Vice President Sara Duterte ay patuloy po itong susuportahan. Kaya sa mga darating na panahon at sa mga darating na araw ay lalo pa pong titindi ang mga panggigipit at ang labanan po ng mga Duterte versus Marcos. Alam naman po natin si Bongbong Marcos sana kung nagsasalita lang to ng maayos at tindigan niya ang kanya nagiging pahayag. Malamang sa malamang tapos na po talaga to. No? Kung talagang wala po sa intensyon niya rin na mapatalsik si Vice President Sara Duterte, sana gumit na siya at magsalita siya laban dito mga kapatid. No? Yun lang naman ang inaantay natin. At ano po ang masasabi niyo mga kapatid sa naging pahayag po ni Senator Amy Marcos ngayong araw? Kayo po ba ay pabor na may pa-impeach si Vice President Sara Duterte? At alam po natin mga kapatid, tayo po, ang puso po natin ay nadudurog sa tunay pong kalagayan at tunay na sitwasyon po na nangyayari sa Pilipinas. Ang sinasabi po natin, ang kagutuman, ang kahirapan, ang kamahalan ng bilihin, ng gasolina, at ng ano pa po, ang talamak po na bentahan ng illegal na droga ngayon sa Pilipinas ay nagiging kuwento na lamang po at wala na pong solusyon mga kapatid. Kaya sana mamulat ang mga taong bayan sa tunay pong nangyayari at tunay pong estado ng gobyerno ng Pilipinas sa ngayon mga kapatid. At sana po ay pakinggan po ng Diyos ang hiling ng maraming Pilipino na magkaroon po ng himala upang ang mga plano po ng masasama po ang plano laban kay Vice President Sara Duterte ay mawakasan po mga kapatid. Ano po inyong masasabi sa ating naging talakayan ngayon? I-comment nyo po sa ating YouTube channel ang inyong mga komento, suggestion at babasahin po natin isa-isa. Maraming salamat po mga kapatid.